Praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. Praise God. Malapit na po yung February 14. Okay? Although hindi natin sinusunod yung mga tema no sa ating pag-aaral tungkol sa okasyon kasi ano ngayon, 'di ba? Dapat love month, no? Kaya naman siguro magbigay na lang tayo ng counting tip no sa mga panahong ito, lalo na po sa mga kabataan na or singles na merong mga kasin. Ano yun? Kasintahan. Okay, kasi pagka February 14, ano meron? Araw ng mga puso. So ano, iisipin ng mga magkasintahan na hindi pa kasal? Ha? Ano iisipin? 'Di ba? Maraming pwedeng isipin, 'di ba? So kaya nangyayari minsan nagkakasala yung iba, 'di ba? So pag-pray natin na sa February 14, sino man sa atin na may mga kasintahan, no, at saka mga kaibigan nyo rin na or kamag-anak na gano'n ang sitwasyon, pag-pray natin na maiwasan nila yung tukso, no? At o kaya magpakasal na sa February 14 or February 13. February 13, no? Para 14, pwede no, gawin yung ginagawa ng mag-asawa. Okay? So praise God for that na po. Now, sa atin pong text, ito pong text po natin ay part pa rin ng journey ni Apostle Paul. Papunta saan? Papunta saan yun? Papunta sa Alabang. Alabang ba? Saan? Papunta sa Rome, di ba? Kasi yun ang plano ng Diyos sa kanya na siya ay mangaral sa mga hintil. Nakapunta siya sa sa kanya missionary journey ay halos maikot niya yan, 'di ba? Ang mga lugar sa Rome. Itong eventually ang Lord ay dadalhin siya sa Rome talaga mismo, sa Italy, na hindi pa niya napupuntahan para doon ay gamitin siya upang maipangaral ang salita ng Panginoon. At si Paul ay pupunta sa Rome bilang isang prisoner of Rome, tsaka prisoner of Christ. Si Paul ba ay prisoner of Christ? Alam natin siya ay prisoner of Rome kasi gusto siyang patayin ng mga Hudyo, no? Kaya siya ay dinala sa hukuman ng mga Hentil para siya ay mamatay or maipapatay. Pero sa paanong paraan si Paul ay isang prisoner of Christ? Sa Ephesians chapter 3 verse 1, sabi ni Apostle Paul, "For this reason I Paul, a prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles." Okay. So, inaari ni Apostle Paul na siya ay prisoner ni Christ. Bilanggo kay Kristo. Bakit kaya? Kasi alipin siya ni Kristo, di ba? At siya ay nakatali sa kanya para gawin ang misyon na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. So, habang si Paul ay prisoner ng Rome dahil sa plano ng mga Diyos na siya ay patayin, siya naman ay prisoner ni Christ dahil sa plano ng Diyos na maligtas ang mga gustong pumatay sa kanya. Di ba? Yung mga Hentil, mga Hudyo na kailangan si Kristo sa kanilang buhay. At nakaka-amaze kasi nangyari exactly kung ano yung plano ng Diyos kay Apostle Paul, no? Walang bagyo, walang sakuna, walang sino man na nakahadlang para mangyari yung plano ng Diyos kay Apostle Paul na siya ay mangaral sa mga Hentil at makapunta sa Italy, sa Rome, para maipangaral si Kristo. So, at sa ating text po, na ipinakita po ni Luke, no, na writer nitong Book of Acts, ang isang eksena bago mawasak yung barko, kasi nga sa kanilang journey ay makita natin po sa ating sa chapter na ito na
merong malakas na hangin na kanilang binangga no, sa kanilang journey. At pinakita po ni Luke dito yung eksena bago mawasak yung barko na sinakyan nila Apostle Paul. At meron pong ilang dito na may ituturo sa atin ang Panginoon na prinsipyo tungkol sa pakikinig sa matuwid na payo. Okay, pakikinig sa matuwid na payo. That's why ang ating message for this morning, paano i-discern ng advice kung dapat mo itong sundin. Paano ma-discern? So, marami sa atin ay nag-a-advise and praise God for that. Pero, merong good advice at saka merong isang bad advice. At minsan yung iba ay hindi marunong mag-discern kung ano yung good advice versus bad ones. So, ngayong umaga, hilingin natin sa Diyos through the Holy Spirit na turuan niya tayo kung paano ma-discern ang advice na dapat nating pakinggan. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much for this morning. Thank you for the privilege of worshiping and honoring your name. Salamat po sapagkat kasama ka po namin, Holy Spirit, and we thank you for how you're going to teach us your word, Panginoon. At dalangin po namin na hayaan nyo rin po na mabuksan ang aming mga puso. May you open our hearts and mind, O God, so that we will be able to grasp, understand, and apply your word, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa buhay ni Apostle Paul na kung saan ginamit mo siya para maipangaral lang yung salita. At sa pamagitan din ng kanyang buhay, tinuturuan niyo po kami ng ilang mga prinsipyo na dapat naming lakaran sa buhay na ito. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin through your servant. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so let's begin dun po sa binanggit po dyan na pag-aayuno. Pag-aayuno. Okay. Now, maraming nagbabasa ng Bible. Segue tayo ng konti. Hi. Maraming nagbabasa ng Bible na nagbibigay sila ng opinion right away dun sa binasa nilang text. For example, yung pag-aayuno. Siguro pwedeng isipin ng iba dyan, kaya sila naligtas or kaya naging wise si Apostle Paul para makapagbigay ng right advice ay dahil nag-ayuno siya. Ano yung ayuno? Ayuno? Ano yung ayuno? Fasting. Okay? Ano yung fasting? Ito ay isang religious practice since the Old Testament na hindi ka kakain, marami silang bawal na hindi dapat gawin during fasting. At yun ay isang parang self-sacrifice, at ang motibo ay iba't iba rin, no? Pwedeng ang motibo ay para marinig mo kung ano yung word ng Lord sa iyo, sa isang pagsubok o problema o desisyon na gagawin mo, so you fast. Okay? Ngayon, so kung magmamadali tayo sa pagbabasa ng Bible, baka isipin natin gano'n, no? Kaya nakapagbigay si Apostle Paul ng right advice ay dahil nag-ayuno siya. So siguro ang magiging teaching dyan, ang truth dyan, makikinig tayo sa mga advisors na nagpa-fasting. Kung hindi ka nag-fasting, hindi ka makakapagbigay ng right advice. Hello? Ganun ba yun? Palagay nyo, ganun kaya yung tinuturo dyan? Ha? Palagay mo, JC, ganyan kaya yung tinuturo dyan? Dapat, yung kukunin nating advisors ay marunong mag-fasting. Kasi kung hindi, baka hindi siya magbigay ng right advice. Parang may sense, di ba? Kasi, di ba ang purpose ng fasting ay so that you will hear from God, di ba? So pagka ikaw ay nakakarinig kay Lord ng guidance, so makakapag advice ka ng tama, di ba?
Pero yun ba yung sinasabi dyan? Ha? Palagay nyo. Gusto ko kayo mag-isip para sabay-sabay tayong natututo kay Lord. Now, mapapansin natin na yung fasting po dyan ay capital P. Fasting. Ay, capital F. Fasting. Okay? Bakit? Ha? Event siya. Okay? Or big event. Big event, di ba? Kasi merong ibang fasting na ginagawa sila, yung mga Pharisees, di ba merong isang parable si Jesus Christ na yung isa ay pinagmamalaki niya, nagpa-fast siya thrice a week, di ba? O edi, bakit capital to? So ibig sabihin, merong big event kung saan nagpa-fast sila at yun ay isang grand fasting. Di ba? Now, i-compare natin dun sa Good News Bible. Tingnan niyo yung Good News Bible. Sabi, we spent a long time there until it became dangerous to continue to the voyage. For by now, the Day of Atonement was already past. Nawala yung ano yung nawala dyan? Yung fasting. Pero yung past dyan, yung tapos na. Ibig sabihin, hindi yung fasting yan, ha? Tapos na yung Day of Atonement. Nawala yung nawala yung word na pag-aayuno, di ba? Yung fasting. Tama? So, sino yung tama sa kanilang dalawa? O meron bang sa kanila na nagdadagdag sa Bible tas binabawasan? Ganun ba yun? Ngayon, pagka ikaw ay nagtuturo at hindi mo masasagot to, di kawawa naman yung makikinig, di ba? O bakit kaya ganyan yan? Ba't ganyan kaya yan? Well, kasi kaya ganyan po yan dahil yung big or grand fasting na mga Hudyo ay during the Day of Atonement. Gets? Okay? So, naging malaya lang yung translator ng Good News Bible para maglakas loob na sabihin na itong fasting na to na capital P, pag-ayuno, ay during the Day of Atonement. Kasi ang reference nito ay sa Leviticus chapter 16. No? Sa Leviticus 16, na kung saan ang mga Hudyo ay ino-observe itong grand fasting na ito na nasa aklat ni Moses. Okay? At ito pong fasting na ito or grand fast na ito ay nangyayari between September and October. Ano kinalaman nun? Doon sa mga nangyayari dito sa voyage nila Apostle Paul. September to December. Anong connect? So dinagdag ni Luke yan sa kanyang narrative kasi alam ng lahat, hindi lang siguro ng mga Hudyo kundi pati ng mga Hentil, alam ng lahat na kapag nasa panahong ito ay delikado ang maglayag. Okay? Kasi September to December ay winter. Okay? So, malakas ang hangin, di ba? Maraming bagyo. So, delikado ang maglayag. Yun yung point kung bakit ipinasok sa narrative ni Luke yung fasting or grand fasting. So, hindi siya tinuturo ni Luke para sabihin na mag-fasting ka para makapag-advise ka ng tama. Kundi, sinasabi niya lang yan bilang reference na nung araw na yon delikado ang maglayag. Kasi September and October yan eh. Okay, tapos na yung day of fasting. So, lalo pa, hindi ba, na delikado kasi yun yung mga panahon na delikado ang maglayag sa dagat. Okay? Now, so mali ba si Agrippa at saka yung mga kasama niyang naglitis kay Apostle Paul kasi pinaglayag sila sa mga panahon na delikado. Oh.
Ano bang balak ni Agripa? Sang-ayunan yung mga Hudyo na mamatay na si Apostle Paul at pinaalis sa mga panahon na, alam mo yun, delikado at pwede silang mamatay. Ganun ba yun? Yung ba yung plano ni Agripa na mamatay na rin si Apostle Paul? Palagay nyo. Hindi po, sapagkat sa preceding verse, mula sa verse 4, pag binasa po natin yung preceding yan, mula sa verse 4, mababasa natin na na-delay yung kanilang, hindi flight, na-delay yung kanilang voyage, journey, ng ilang mga araw. Mababasa niya po yun sa preceding verse. Kasi malakas yung hangin, bumagal yung kanilang takbo. Kasi ano bang itsura ng barko ng araw? Paano sila tumatakbo yung barko? May gasolina? Walang gasolina kasi yung barko noon, ganyan. Ay, ganyan yung barko. Pakita mo yung barko. Ayan, ganyan yung barko ng araw. Ayan talaga yung itsura ng araw na barko. No? Dinrawing talaga yan nila para may pakita ko ano itsura ng barko. Pero mas malaki-laki ng konti yung sinakyan nila Apostle Paul. Kasi lumipat sila ng mas malaki-laki. Siguro kasi para makaya yung peligro na kanilang sasapitin. Ano po? So, pagkasalubong yung hangin, ano mangyayari sa'yo? Siyempre, hindi ka makakatakbo, di ba? Baka paatras pa yung takbo mo, di ba? Kahit na mag-ano kayo, ano tawag doon? Sagwan-sagwan kayo, bahagya kayo makakatakbo sapagkat baliktad yung takbo ng hangin, di ba? Okay? So, kaya na-delay sila. So, walang balak na mamatay sila sapagkat kung walang delay, nadlagpasan nila yung bagyong yon. Okay? So, anong sabi sa verse 9? Balik tayo sa verse 9. Anong sabi? At nang magugol na ang mahabang panahon. So, naggugol sila ng mahabang panahon dun sa pagdalayag na yon bago sila makarating dun sa Fair Havens na tinatawag. Okay? Sa English translation, sa International Standard Version, much time had been lost sa kanilang journey. Okay? So mula dito ay di na napigilan ni Apostle Paul na magsalita doon sa Roman centurion o Roman officer. Kasi nga, alam niyang delikado yung sitwasyon nila, tapos delayed na yung kanilang travel. So, nagsalita na si Apostle Paul. Ano yung sinabi niya? Namanhikan siya. No? Nagbigay siya ng advice. Yan na tayo. Advice. Okay. Ang advice niya, doon sa centurion or doon sa Roman officer na nagbabantay, na naka-assign sa kanila para dalhin sa Rome, mga Ginoo, nakikita ko na ang pagdalayag na ito ay makakapinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lulan sa daong, kundi naman sa ating mga buhay. Maganda ba yung payo ni Paulo? Hindi. Maganda, di ba? Matuwid ba? Matuwid, di ba? Pero ano yung response nung Roman centurion sa palagay niyo? Anong response sa kanya? Tinanggap ba yung payo niya? Hindi. Yan, kailangan tayo magbasa ng Bible para kahit papaano, bago na i-preach ito, nadaanan na natin, di ba? Kaya lang minsan, di ba, hindi tayo particular sa mga details, so nakakalimutan natin na ganito pala yung nangyari dito. Kaya maganda na pakita ito sa atin ni Lord from time to time in devotion or in preaching. Okay, so, ano yung response ng mga Roman centurion? Anong response? Rejection. Okay. Nireject ng Roman centurion yung advice ni Paul, kahit maganda yung advice ni Paul, kahit matuwid yung advice ni Paul, nireject niya. Okay. Kasi bakit? Dahil sa verse 11, ang sabi, may higit na pinaniwalaan ng centurion, sino? Yung pilot, at saka sino? Yung owner ng barko. Okay, ano sa translation dyan? Daong. Barko yun, barko. Okay. So, ano yung consequence nung nireject nila si Paul?
niya si Paul. Ano naging consequence nun? Napahamak sila, di ba? Nakaranas sila ng shipwreck, no? Okay, na wasak ang kanilang sasakyan, kanilang barko dahil tinanggihan nila o ng centurion yung kasama na rin siguro yung mga pilot na yon, di ba? At may-ari ng barko, tinanggihan nila yung payo, advice ni Apostle Paul. So nais ko mag-reflect tayo doon, no? Tinanggihan ng mga tao yung advice ni Paul dahil doon, ano nangyari sa kanila? Napahamak sila. Meron bang karanasan ka sa buhay mo na may nagbigay sa'yo ng advice, matuwid yung advice, mabuti yung advice, pero hindi mo pinakinggan? Meron ba yun? Nangyari ganun? Tapos, huli na nang malaman mong tama pala yung sinasabi niya kasi napahama ka na, di ba? Buti na lang buhay ka pa. Katulad dito mga, di ba, hindi nakinig kay Apostle Paul. Oh. Di ba, siguro sa inyo, marami na kayo napayuhan ng mga bata, di ba, kabataan, pinapayuhan nyo. Pero parang minamaliit o binabaliwala yung payo. Yung magulang sa anak, di ba, madalas ang magulang nagpapayo sa mga anak. Mga magulang, madalas ba kayo na pinapakinggan o may time na hindi din? May time na hindi din, di ba? Kasi, yun nga tapos, maya-maya, makita natin yung anak natin sugatan na, di ba? Buntis na. O kaya ay, patay na yung iba, di ba? Dahil hindi sila nakinig sa advice ng kanilang magulang. Mas nakinig sila kanino? Sa advice ng kaibigan, di ba? Ano ba yung payo ng kaibigan? Maggala tayo. Siyempre, mas maganda yun, di ba? Kaysa dun sa magstay ka sa bahay, mag-aral ka, di ba? Tama na. Kaya yung iba, dahil sa gimmicks, gala, din enjoy naman nila yung kabataan nila, di ba? Kaya lang, hindi naman sila nag-excel sa klase. So, ano naging trabaho nila? May baba lang, di ba? Yung kanilang kinikita. Kasi nga, hindi sila nagsipag sa kanilang pag-aaral. Mas sinunod nila yung payo ng mga friends sa mga hindi kailangang mga activities sa buhay nila. So, ang tanong sa atin ngayon, paano natin i-discern yung isang advice kung dapat ba itong sundin o hindi? Maganda ba yun? Paano tayo dapat turuan ng Holy Spirit ngayon? No? Ano yung tuturuan ng Holy Spirit sa atin ngayon na tips? Nagbibigay pala ng tips ng Holy Spirit. No? Guidance. Kasi yun ang ibig sabihin ng tips, di ba? Guidance. Anong guidance ang ibibigay sa atin ng Holy Spirit ngayon para ma-discern mo kung isang advice ay dapat mong sundin o hindi? Number 1, ano kaya? Huwag maliitin kami ng mga maliliit. Hindi pala. Huwag maliitin ang payo ng isang tao na inakala mong mababang uri, bigo o sawi. Sa text natin, nakita nung centurion na si Paul ay isang prisoner ng Rome. Sino mas mataas sa kanilang dalawa? Centurion o prisoner? Ay may kasama pa si Paul na ibang mga bilanggo. Si Paul malinis, di ba? Kasi wala siyang kasalanan. Ay may kasama siyang marurumi. So, damay-damay na yun. Akala niya, lahat sila marumi na. Lahat sila mga sawi, mga bigo. Hindi kamukha ng mga pilotong to, di ba? Mga malaya sila, successful sila sa buhay. Bakit ako makikinig sa'yo? Bilanggo ka lang. Isa kang bigo, isa kang sawi. Makikinig ba ako sa'yo? Nakita niyo yung pwedeng isipin ng centurion, di ba? Ikaw, makikinig ka ba sa isang drug addict pagka siya yung mag-a-advise sa'yo? Makikinig ka ba sa payo ng isang single parent? Mag-a-advise sa love life mo? Makikinig ka ba sa payo ng isang hiwalay sa asawa? O ikaw ay humihingi ng guidance sa pag-aasawa? Makikinig ka ba sa payo ng isang hindi nakatapos sa pag-aaral? At papayuhan ka paano dapat mag-aral na mabuti.
Makikinig ka ba sa payo ng isang bilanggo? O pagka humindi agad tayo, baka kapareho na tayo ng centurion, di ba? Na tumitingin tayo sa surface. Komo bilanggo, wala na ba siyang karapatang magpayo? Komo nagkamali sa nakaraan niya, hindi na ba siya dapat magpayo? O syempre, pagka mali pa rin ang ipapayo, ay hindi dapat pakinggan, di ba? Pero pagka binago na ng Diyos, ng isang bilanggo, binago na ng Diyos ang isang single parent, binago na ng Diyos ang isang drug addict, binago na ng Diyos ang isang hindi nakapagtapos sa pag-aaral, di pwede na siyang pakinggan, di ba? Kasi meron ng Holy Spirit sa kanya na nag-guide sa kanya in all truth at marirealize niya yung kanyang maling ginawa at makakapagturo na siya ng tama. So depende, no, kung ang isang makasalanan ay nagsisi na, nagbalik loob sa Diyos at binabago ng Diyos araw-araw, pwede tayo makinig sa kanilang payo. Kung ang payo ng isang drug addict na binago ng Diyos ay wag mo nang subukan ng sakit at perwisyo na dinanas niya. Di ba dapat maganda, dapat lang nasundin yung payo na yon, di ba? Kasi sinasabi niya kung ano yung karanasan niyang pangit na wag na mo nang maranasan kung gusto mong gawin yan. Di ba tama yung payo, di ba? Kung ang payo ng isang single parent na binago ng Diyos ay huwag mong subukan ang hinarap niyang hirap at dinanas niyang pasakit dahil sa kanyang pagkakamali, di ba dapat pakinggan yun? At least kitang-kita natin sa buhay niya yung paghihirap na balak mo pang suungin, di ba? Mag-isip-isip ka naman, di ba, na gusto mo bang gayahin yung... Siya na nga nagsasabi, wag mo nang gayahin kasi ang hirap. Tapos ikaw gagayahin mo pa. Di ba maganda yung payo, di ba? Kung ang payo ng isang hiwalay sa asawa na binago ng Diyos ay huwag gayahin ang pangit na pakikitungo niya noon sa kanyang asawa. Di maganda yon, di ba? Para hindi mo magtularan ang buhay na isang hiwalay. Sinasabi niya sa iyo kung ano yung pagkakamali niya para wag mo nang daanan. O kaya wag tayong titingin lang sa kung meron siyang pangit na karanasan, hindi na siya dapat pakinggan. Di ba? Lalo si Paul, di ba? Kasi wala naman siyang mali. Sabi sa Proverbs 1:25-26, because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof, I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. Pagka hindi daw tayo nakinig, sabi ng wisdom, kaya ito'y hindi tao yung nagsabi nito, wisdom, no? Na galing sa Panginoon, na kapag ka inignore mo yung counsel, yung advice, tsaka yung correction, inignore mo, magulang mo, ina-advisean ka, kaibigan mo, ina-advisean ka, pastor mo, ina-advisean ka, tapos ini-ignore mo, tatawanan ka, no, ng wisdom dahil doon sa rejection mo ng reproof, ng counsel, pagka dumating na yung calamity. Pag dumating na sa panahon na ikaw ay nagdudusa, pagtatawanan ka ng karunungan. Gusto mo ba yun? Oh. Di ba, marami nagsisisi sa bandang huli kasi hindi sila nakinig doon sa mahal sa buhay nila na nagpapayo sa kanila ng tama. So kanino man manggaling ang payo, hindi natin basihan yung itsura nung nagbibigay ng payo. Nadidiscern natin na tama ang payo nila dahil sa truthfulness and righteousness ng sinasabi niya, di ba? Meron kasi truthfulness sa sinasabi. Merong katuwiran doon sa payo. Ba't di mo papakinggan? Okay. At kino-confirm natin yun sa Holy Spirit, di ba? Kung tama yung sinasabi niya sapagkat ang Holy Spirit ay ginagay tayo in all truth at pinopoint tayo sa Scripture para hindi tayo magkamali sa desisyon mula sa payo ng ibang tao sa atin. Kuha po natin. Sabi mo sa katabi mo, makikinig ka na sa payo ko. Ha? Sabi mo, yes po, basta't galing kay Lord. Di ba? Galing kay Lord na payo.
Number 2, ano pa kaya yung sinituro ng Lord sa atin dito sa narrative na to tungkol sa pagpapayo or pagtanggap ng payo, paano maging discerning. Mag-ingat sa payo ng mga successful pero ini-ignore yung mga risk factors. Risk factors. Okay? So, ano ginawa ng centurion? Higit na pinaniwalaan niya yung piloto at yung owner ng ship kaysa kay Paul, kaysa mga bagay na sinalita ni Pablo. Bakit? Kasi, sino ba mas successful? Si Paul o yung pilot? Siguro, sa loob niya, yung pilot, di ba? Tsaka yung may-ari ng barko. Yung may-ari yun, ikaw anong pag-aari mo? Ayun nga, nakatali ka, may tanikala ka, bilanggo kita. Ba't ako makikinig sa'yo? Mas makikinig ako sa successful people. Di ba? Pero ang pag-iingat na gustong ituro sa atin ng Holy Spirit, hindi lang dahil successful siya. Dapat, dapat marunong siya mag-calculate ng risk. Di ba? Successful, at the same time, marunong mag-calculate ng risk. Kasi may mga successful na pwedeng mali yung calculation nila ng risk, di ba? Meron mga eroplano na bumagsak, di ba? Mga piloto. Successful naman sila, nag-aral nga sila. Pero minsan, hindi nila nakakalculate yung risk. Talagang alam nilang bagyo, sinusuong pa rin, di ba? Kaya nga, meron tayong pag-aaral sa kalawakan, di ba? Yung sa mga bagyo para warningan tayo na delikadong maglayag. So, sinong papakinggan mo na tagapayo? Yung successful o yung nakatanikala, katulad ni Pablo? Siguro, kung ikaw, mahirapan ka din mag-isip, di ba? Dahil, ano nga naman to, bilanggo to, ba't ako makikinig dito? Successful to. Parang gano'n, di ba? Naisip ko tuloy dito, Naisip ko tuloy na ganito siguro yung karamihang pananaw ng tao. Kaya bihira yung mga magulang na pinapayagang magpastor yung anak nila. Kasi, di ba, ang tingin nila sa success, dapat piloto ka, di ba? Dapat arkitekto ka, dapat engineer ka, dapat bumagsak dapat dapat nasa opisina ka, di ba? Yan ang gusto ko sa iyo, anak. Yung pastor na ba yun? Wala namang, di ka naman yayaman dyan. Oh. Di ba ganun yung kaisipan ng iba na madalas? Na maliit yung tingin nila sa lingkod ng Diyos. Parang si Paul, di ba? Naliliitan yung centurion sa kanya kasi bilanggo siya ni Kristo. Posible alam niya yun, di ba? Alam niya siguro din na wala siyang kasalanan kasi yun yung hatol ni Agrippa, di ba? Nung kanilang mga jury sa kanila. So, wag nating maliitin yung mga lingkod ng Diyos. Ano ba? Wag nating maliitin. At wag nating pigilan yung anak natin pagka yun yung pangarap niya sa buhay. O kaya baka ikaw pa mismo bilang magulang, mag-aspire ka naman, di ba? Na sana, Lord, meron sa amin magpapastor. Di ba? Or pwede ba sabihin dito yung magpapastora? Di ba, no? Oh. Buti na lang si Chichi, nung pinanganak siya, sabi ng tatay niya, tatalaga kay Lord, kaya tinalaga sa pastor. Yung iba kasi ayaw pastor yung mapangasawa kasi may kanta yun, di ba? Pwede ko pa kantahin yun. Baka may mga first time pa dito eh. Sabi kasi nung kanta, kung ako'y mag-aasawa, kung ako'y mag-aasawa, ayaw ko ng pastor, yung bahay, hindi sa kanya, yung sasakyan, hindi sa kanya. Kung ako'y mag-aasawa, ayaw ko ng pastor. Ganun kasi yung pananaw ng iba, no? Kaya ayaw nila yung pastor. Oh. Buti nilang na-born again na yung kumanta nun eh. Alam niyo, na-born again na yung kumanta nun eh. Nagbago na yung lyrics, binago niya eh. Sabi niya, kung ako'y mag-aasawa, gusto ko ng pastor.
Yung bahay, bigay sa kanya. Yung sasakyan, bigay sa kanya. Kung ako ay mag-aasawa, gusto ko ng pastor. Kaya gusto ko ni Chichi. Mga maraming bigay sa amin si Lord. Palapakan natin si Lord po. Kaya lang, gusto ko sana 12 anak. Ayaw naman niya. Kaya yun lang ang problema. Okay. Marami na daw kaming anak sa PK. Mga youth and YA. Pati yung mga men and women, anak din namin. Okay. So, wag nating maliitin yung mga lingkod ng Lord sapagkat in fact, di ba, mas malaki yung gantimpala ng mga nagpakahirap, nagsakripisyo, naging martir para sa Panginoon doon sa kanyang kaharian. Tinan nyo to. Successful yung pilot, di ba? Successful siya. Pero sa ating text ay inignore niya yung risk na susuungin nilang bagyo, di ba? So hindi siya wise. Successful yung may-ari ng barko, di ba? Pero sa ating text, inignore din niya yung risk nung susuungin nilang bagyo. Di ba? Kaya dapat hindi lang tayo nakikinig sa payo ng isang tao dahil siya ay successful person, kundi tinitimbang din natin kung gaano siya kaingat mag-calculate ng risks. Di ba? Magaganda yung mga books ng successful people na meron doon tips, di ba? Para basahin natin. Mas maganda kung ang binibigay nilang tips ay paano mag-calculate ng risks. Di ba? Hindi ka basta-basta papasok sa negosyo dahil ganito, ganyan. Consider mo muna, ganyan. Hindi ka basta-basta mag-aasawa kasi ganito, ganyan. Consider mo muna. Mga ito. Magtapos ka muna sa pag-aaral. Kasi papakain mo sa pamilya mo? Hindi, meron naman akong mga parents na magpapakain sa amin. Ganun ba yun? Yun ba yung masarap mapangasawa? Iba, nag-asawa ng pinakasalan nila yung kanilang pinakasalan kasi may bahay na maganda. Kasi nakatira sila sa isang mahirap na environment, no? Doon din ang kanilang naging basihan, no? Pero hindi ganoon po 'yun. Okay? So, this leads us doon sa pangatlo. Okay, pangatlo. Ano yung pangatlo? Makinig sa payo ng maingat na nagpapakita ng dangers ng isang bad decision. Sa ating text, makita po natin na si Paul ay pinakita yung dangers, di ba? Nakalculate niya yung risk. Pinakita niya yung pwedeng mangyari sa kanila. Masisira yung barkong to. Gusto niyo ba yun? Payag ka? Ikaw, may-ari, payag ka? Parang convincing, no? Ay, ikaw, piloto, tinan mo, mamatay tayong lahat. Centurion, hindi mo makita yung risk na pwede tayong mamatay lahat. Di bali na itong barko, di ba, masira, okay lang yan, buhay natin, paano? O tanyo siya magpayo, no? Kinakalculate niya yung risk. Ipinapakita yung consequences ng isang bad decision. Kaya ganun dapat tayo mangaral, hindi yung, hindi, ayoko pumunta, basta wag kang walang paliwanag. Hindi pwede, dito ka lang sa bahay. Ipaliwanag nyo naman kung bakit, di ba? Dapat maintindihan ng tao yung calculation mo. Ano ba yung nasa isip mo? Ba't ayaw mo kung magkaroon pa ng girlfriend? 70 years old na ako. Di ba? Buti na si Brad Totti, hindi na iniisip yan. Iniisip mo ba yan? So, nakita ni Paul yung possible dangers. Alam niya na pagkatapos ng Grand Fast, yung Day of Atonement, ay delikadong maglayag sa dagat. May basis si Apostle Paul, no? Hindi siya nagpapayo ng walang basis. Iba nagpapayo walang basis eh. Mag-asawa ka na dahil timo, yung nanay ko may asawa, yung kapatid ko may asawa. Mag-asawa ka na. Anong basis niyo? Wala na sa kalendaryo, no? Yung basis.
Now, ano yung tawag dun sa ano? Tawag dun sa, alam mo na yung mangyayaring consequences, pero susuungin mo pa rin. Ang tawag dun? Pasaway. Ano pa? Ano pa? Tigas ang ulo. Ano pa? Risk taker. Positive yun. Ano yung negative nun? Sugal, di ba? Sugal yun, di ba? Yung susuungin mo yung isang risk nang di mo nakakalculate, di ba? Sugal. Okay. Hindi sugal ang kailangan natin. Tama? Ang kailangan natin ay dasal. Amen po? Dasal para ipanalangin na matuto tayong mag-calculate ng risks at matuto tayong humindi dun sa mga foreseen dangers. Matuto tayong tumanggi dun sa mga payo na may nakikita tayo na danger kung gagawin natin. Pinapakita ba sa iyo ng isang advisor ang magiging pangit na kinabukasan mo kung hindi ka mag-aaral na mabuti? Well, makinig ka sa kanya kasi tama yung sinasabi niya, di ba? Kasi pinapakita niya yung mangyayari sa future mo. Kung magpapatuloy ka dyan sa games, ano mangyayari sa future mo? Sige nga, aasa ka sa amin. Aasa ka dun sa ibang tao. Hindi, ma'am, mami, daddy, okay lang sa akin na magbabasura, okay na yun. Ganun ba talagang gusto mo sa buhay? Sige, di, yan ang gusto mo. Ganun ba yung sasabihin ng magulang? Siyempre hindi, di ba? Anak, huwag naman ganyan yung pangarap mo. Taas-taasan mo naman ng konti. Kahit yung ikaw na yung may-ari ng basurahan, di ba? Yung may-ari ng junk shop, pwede na sa akin yun. Yan. Di ba? Pinapakita ba sa iyo ng isang advisor yung sakit na ma-acquire mo sa masamang bisyo? Di dapat makinig ka, di ba? Kasi pinapakita niya yung danger na napo-foresee niya. At pati ang government nga na-foresee na yung danger na yun, di ba? Kaya pinakita na nila sa mga pakete yung foreseen danger. Kaya lang tayo, hindi tayo nakikinig. Di ba? Tayo ay mga pasaway. Yung pasaway, nagpa-pass away yan. Pass away. Hindi, lahat naman tayo nagpa-pass away. Pinapakita ba sa iyo ng isang advisor ang pagkalugi mo sa spiritual na pagpapala kung uunahin mo ang salapi kapalit ng kaharian ng Diyos? Makinig ka doon sa taong yun. Kasi pinapakita niya yung kawawa naman yung spiritual mo, di ba? Kung papabayaan mo yun at unahin mo yung mga bagay na sa mundong ito, kakalimutan mo siya. Makinig tayo sa payo ng mga matuwid, no? At nang tayo ay hindi mapahamak sa ating buhay. O kaya, mabawasan yung kapahamakan. Di ba? Kasi hindi may iwasan yun, yung kapahamakan, yung mga troubles in life, sabi ni Jesus Christ. Pero at least, hindi na yung intentional, di ba, na sinuong mo na ikaw mismo ang nag-risk at tuloy na pahamak ka. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company ruins good morals. Payo yan, di ba? Payo ni Apostle Paul, kapag ka ikaw, palagi mong kasama yung mga barkadang mga gumagawa ng masama, baka pati ikaw mahawa na. Hindi, okay lang yun. Yung iba, dun. Kaya dapat, mas marami kang kaibigang believers kaysa unbelievers, di ba? Iba kasi sa atin, mas gusto nila dun sa mga kaibigan nilang mga unbelievers kaysa dun sa church. Kaya siguro yung attendance natin sa youth ko, konti kasi baka mas gusto nila yung friends na unbelievers. Bakit ba gusto ng mga youth natin yung friends na unbelievers? Palagay niya bakit? Kasi walang bawal. Di ba? Pag unbelievers ang friends mo, walang bawal. Pwede kahit anong gawin. Tuwan-tuwa sila, di ba? Nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Bisyo, patago nga lang, di ba? Kasi takot sila sa magulang nila. Oh. Maganda yung sa International Standard Version. Sabi doon, stop being deceived. Wicked friends lead to evil ends. Ganda, no? Tinula niya. Wicked friends lead to evil ends. Pinapakita niya yung dulo, di ba? Pagka sumama ka dito, itong mangyari sa'yo sa future mo, evil ends. So,
kapag nakikita po natin yung evil ends, makinig tayo dun sa matuwid na payo sa atin. So, paano i-discern? Number 4, yung advice kung dapat mong sundin to, hindi. Ano po yan? Ano sabi? Basahin natin. Ready, go. Ano ba yung basis? Yan natin ang basis niya sa text. Ipinayo ng karamihan na tumulak mula roon. Sabihin, hindi man nila itutulak yung barko, di ba? Kundi, ano sila, maglayag. Okay? Ano nangyari sa kanila? Dahil nasunod yung karamihan. Nag-shipwreck sila, di ba? Napahamak sila. Buti nilang naligtas sa kanilang buhay. Dahil yung sabi ng Diyos sa kanila, kay Paul. Okay? So, majority ang may gusto na maglayag sila at nag-iisa si Paul na kontrabida. Kung sino pa yung tama, siya pa yung kontrabida, no? Lumalabas. Nakakalungkot, no? Dahil lang sa marami yung nagpapayo ng against sa pinapayo mo, lumabas pa ikaw pa yung kontrabida. Ikaw pa yung mali. Kawawa ba si Paul dahil kontrabida ang tingin sa kanya na majority? Hindi, di ba? Kasi alam natin tama siya. Hanggang ngayon, alam natin tama siya. So kung may pagkakataon sa buhay mo na feeling mo, tingin sa'yo ng mga tao dahil nag-iisa ka lang na tumatayo sa katotohanan, ikaw ang kontrabida, well, alam natin kung kontrabida nga tayo o hindi. Dahil sa pinapayo nating tama ayon sa katuwiran ng Panginoon. Majority din sa kasama ni Aaron. Ano yung gusto? Nung wala si Moses, nasa bundok, kukunin yung law galing kay Lord. Anong gusto na majority? Gumawa sila ng gintong guya, inukit na larawan, di ba? Para kanilang maging Diyos, yung representative ng Diyos na nagligtas sa kanila sa Egypt. So doon pa lang pala sa panahon ng Old Testament, mahilig ng umukit ng larawan yung mga tao para maging representation ng Diyos nila. Gusto ng Diyos yun, hindi? Palagay niyo. Kaya, nung pagbaba ni Moses, binasag niya yung ano, di ba? Binasag niya yung bato na daliri mismo ng Lord na nagsulat. Kasi ang utos ng Diyos, kauna-unahan pa naman, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Huwag kayong uukit ng larawan, sabi ni Lord, Yahweh. Sabi niya, huwag kayong uukit ng larawan na kahalin tulad ng sa langit, kahalin tulad ng sa lupa, at kahalin tulad ng ilalim ng dagat. Huwag kayong yuyukod sa mga yon, huwag kayong sasamba sa mga yon, sapagkat akong Diyos ninyo ay mapanibuguin. Pagka kayo hindi sumunod sa akin, bibisitahin ko kayo. Ibig sabihin, paparusahan ko yung mga kaapu-apuhan nyo hanggang sa ika-4 na henerasyon. Oh. Makulit tayo, di ba? Lagi tayong gusto nung merong representation ng Diyos. Kailangan makita ko yung larawan ni Jesus para alam ko kung ano yung itsura niya. Eh, ang sabi na nga, di ba, wag kayong uukit ng larawan. Kaya, ang unang dapat sisihin yung mga umuukit ng larawan, di ba? Kasi sabi ni Lord, wag kayong uukit ng larawan eh. Para inyong yukuran. Dili yung ginagawa ng ibang tao, yung mga inukit na larawan, niyuyukuran, di ba? Eh, yun ang sabi pa naman sa unang utos, una at ikalawa, huwag niyong yuyukuran ng mga yun. Kung sana walang inukit na larawan, di wala tayong kasalanan sa pagyukod, di ba? Pero dahil may inukit na larawan, tuloy yung mga tao napipilitang yumukod. Eh, kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi nila nabasa sa Bible, hindi pala dapat yukuran yung mga inukit na larawan. Oh. Ang ganda sana ng motibo ng mga majority, di ba? Gumawa tayo ng gintong guya, inukit na larawan para maging representation ng Diyos na nagligtas sa atin. Para may nakikita tayong isang visible image na kung saan malaman natin may Diyos na nagligtas sa atin. Maganda sana yung motibo, di ba? Kaya lang ayaw ng Diyos yun. Pinag-utos niya yun. Kaya nagalit si Moses. Ano ba yan? Una't ikalawang utos pa lang, bagsak na tayo. Ano? Okay? Pero sino yung nasunod? Majority, di ba? Nagsalita ba si Aaron? Hindi, no? Nasway siya ng majority. Yung payo ng karamihan ang masinunod niya.
Maraming mga tao ganyan sa panahon natin ngayon, di ba? Mas sinusunod na yung flow, yung sinasabi ng karamihan. Bakit? Lahat naman, di ba, nagli-live-in. Di ba, lahat naman nagbibisyo. Marami naman, di ba, kinakatwiran nila yung majority rules. Pero tayo na nasa kaliwanagan, alam natin ang katotohanan at ang pinapayo natin sa kanila ay yung dapat na ipayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Kaya lang, takot tayo minsan sa karamihan. Parang si Aaron, di ba? Natatakot tayo magsalita. Kaya, alam nyo, kaya lumalaganap yung kasamaan sa mundong ito ay hindi lang dahil sa sadyang makasalanan yung mga tao. Kasi takot tayo magsalita. Kaya lumalaganap yung kasamaan. Kaya dumadami yung LGBT community kasi dito sa salita Di ba? Kaya dumadami yung mga drug addicts kasi wala tayong payong sinasabi sa mga tao para iwasan yung drugs. Takot tayo, katulad ni Aaron, na tumayo sa katwiran, that's why lumalaganap ang kasamaan sa sanlibutan. Well, siyempre natatakot yung iba na pagka nagsalita kasi ako, pagkakaisahan nila ako. Talaga naman ganun. Pagka ikaw ay nakikristo, kung ano nangyari kay Kristo, mararanasan natin. Kasi, hindi natin pwedeng hindi ituro ang sinabi ni Christ. Yeah? Nung kayo nagkasal dun sa pavilion, Tunasan, kailan lang, isang youth natin dati rito na si Lenny Jane, na ina ko yun, pinreach ko yung katotohanan lang yun na ang kalooban ng Lord na ikasal ay babae at lalaki lang. Meron dun mga LGBT community. Siyempre, nagbubulang-bulang na overheard ni Chichi. Diba? At siyempre, galit sa akin yun. Ganun talaga yun. Magagalit sa yung mga tao, pero ba ano dapat mong gawin? Magtikom ng bibig, manahimik? Siyempre, hindi. Ikaw nga yung liwanag, di ba, sa madilim na sa daigdig na ito. So, magsilbi kang liwanag. Baka sakali, doon sa pagsasalita mo, matauhan sila, magsisi sila, magbalik loob sa Diyos at talikuran na kanilang mga kasalanan at sa Panginoon na isuko ang kanilang buhay. Number 5, mag-ingat sa payo ng mga taong ang preference ay comfortability versus safety. Iba kasi, di ba, mas gusto yung komportable ka. Di yun ang gawin mo, hindi ka ba komportable dyan? Huwag mong gawin yan. Tama ba yun? Ganun lang ba yung basihan ng ating payo? Based on comfortability? Sa verse natin, ano yung pinaghugutan nila ng desisyon? Bakit sinuong nila yung danger? Kasi sabi nila, hindi bagay na hintuan ang tagginaw, sa tagginaw ang daungan or yung fair heaven sa verse 8 na kanilang pinagtigilan. Sa lugar na yon, alam nila yon na hindi, siguro malamok doon, hindi ko alam kung anong sitwasyon na magiging komportable ka sa pagtigil doon. Kasi magstay sila doon para patapusin muna yung bagyo. Okay? Pag nagstay ka doon, hindi komportable Hindi ko alam kung ano yung mga rason na basta uncomfortable sila doon. Ayaw nila ng uncomfort zone. Gusto nila komportable. So, kailangan, sige, para maging komportable tayo, doon na tayo doon sa kabilang port, dumaong para doon maganda ron magstay ng winter. Kahit alam nila na may bagyo. So, hindi lahat ng tamang payo o desisyon ay yung komportable tayo. Minsan, sundin natin yung kahit na magiging uncomfortable ka, basta't safe lang, di ba? Basta't safe lang. Maaring uncomfortable sa iba yung advice sa Bible na no mixed marriages sa unbelievers, di ba? Sa Old Testament hanggang New Testament, dala-dala nila yon, no, na wag sila, sabi ng Diyos sa kanila, payo sa kanila ng Diyos, wag kayong makipag-intermarry sa mga Gentile nations kasi ang reason ni Lord, mahahawahan kayo ng kanilang evil practices. Kasi sa religion nila, pwede ang immoral sex Mali pa yung Diyos na sinasamba nila, di ba? Against the law yung mga ginagawa nila. Pagka nakipag-asawa kayo sa kanila, wala kayong magagawa, lalo yung mga babae, di ba? Kasi susunod kayo sa kanila.
medyo uncomfortable sa iba yun siguro, di ba? Kasi ang ganda-ganda pa naman ng pilikmata niya. Kaya lang unbeliever. Oh. Ang taba-taba pa naman niya. Gustong-gusto ko na siya. Oh. Di ba? Or chubby. Yan. Maring uncomfortable sa iba yung advice na gawan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama, di ba? Kasi komportable ka ba no? Ginawa ka na nga ng mabuti tapos gagawin po ng masama tapos gagawin po ng mabuti. Uncomfortable yun, di ba? Pero yun ang gusto ng Lord na gawin natin, di ba? Sapagkat safe yun. Bakit safe yun? Eh di, syempre, matatapos na yung gulo kung meron kayong gulo kaya alitan, di ba? Kasi gumagawa ka ng mabuti sa gumagawa sa iyo ng masama. Eh, yung ginagawa natin, yung komportable tayo, gantihan natin, saktan natin, inggitin natin. Ano nangyari? Lalo kayo naging magkaaway. Safe ba yun? May kaaway ka? Hindi naman, di ba? Maring uncomfortable sa mga kabataan yung advice na huwag magmadali sa pakikipagrelasyon sa opposite sex. Uncomfortable sa kanila yun kasi yung mga friends nila meron na, siya na lang wala pa. Alam mo yung uncomfortable feelings na parang napipreempt ka dun sa enjoyment na pwede mong maranasan dahil pinipigilan ka ng iba na mag-boyfriend, mag-girlfriend at a young age. Maring uncomfortable sa iba yun, pero safe yun. Di ba? Safe yun. Kaysa naman sa single parent. Ba't naging single parent yung iba? Palagay nyo, bakit naging single parent yung iba? Kasi gusto lang nilang makuha yung mga lalaki, di ba? Yung mga lalaki na siguro kasi dahil yung iba kasi mga kabataan na mag-ingat kayo sa pornography, sa social media, sa internet na merong mga porno. Diyan nagsisimula yan, yung last na yon. Pagka yun ay nasa utak nyo na, hahanap-hanapin nyo kung ano na gagawin nyo. Baka pati aso, gagalawin nyo. So, ano gagawin mo? Kahit uncomfortable, yung ina-advise sa'yo na stay cool ka lang, mag-aral ka lang muna, iwasan mo yung mga bagay na yan, ganyan muna. Safe yon para sa'yo kasi para hindi ka mabigo, makaranas ng iba't ibang pigati sa buhay. Number 6, tagal na pala tayo, no? Mag-ingat sa payo ng mga taong naniniwala sa by chance. Yung swerte. Ano ba yung sabi? O baka sakali, by chance, saan namang paraan makarating tayo dun sa Phoenix. Muntik ng Felix na naman, no? By chance. So, ang basis nila ng kanilang decision ay by chance. Swerte. Ang by chance o swerte ay walang katiyakan. Para sa ating mga believers in Christ, bagamat hindi natin alam ang future, pero nakakatitiyak tayo na alam ng Diyos ang ating future. Amen po? Tiniyak ng Diyos ang future ng lahat ng nasa barko alang-alang kay Paul. Tignan nyo, paano tiniyak ng Diyos yon? Huwag kang matakot, Pablo, kailangang ikaw ay humarap kay Cesar at narito, pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Ibig sabihin, ligtas kayong lahat. Okay? So, hindi dahil sa swerte kaya sila naligtas, kundi dahil sa plano ng Diyos sa kanila na iligtas sila. Nakinig iba sa by chance. Malay mo, pala rin tayo pagka baka matawid natin tong piligrong to. Malay mo sila. Pero kay Paul, sigurado siya na matatawid natin to. Bagamat hindi kayo nakinig sa akin, maliligtas tayo. Mapapahamak lang yung barko. Wawasak yung barko. Siyempre, kalugihin nyo sa may-ari, ayaw niya sana yun, di ba? Pero pati siya, ayaw niya ng uncomfortable situation eh. Gusto niya yung maganda yung kanyang kalalagayan. So partly, kaya naligtas yung mga tao dahil kay Paul, na siya ay isang tapat na lingkod ng Diyos. Pero ang totoong reason kung bakit sila naligtas ay dahil sa plano ng Diyos kay Paul na hindi pa tapos. Ano yung hindi pa tapos na plano ng Diyos sa kanya? Maipalaganap ang salita ng Diyos sa mga hintil, lalo na dun sa Italy, sa harap ni King Caesar. So, walang by chance sa pananampalatayang Kristiyano, walang swerte sa pananampalatayang Kristiyano, walang malas sa pananampalatayang Kristiyano. Lahat ay kontrolado ng Diyos
habang may pinapagawa ang Diyos sa iyo at sa atin, ililigtas tayo ng Diyos. Amen po? Palapakan natin si Lord. Dadako po tayo sa communion. So today is first Sunday. At ayon sa utos ng Panginoon ay sama-sama nating aalalahanin ang huling gabi na kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang hapunan. Okay? Sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Tandaan po natin na habang ginagawa natin yung pag-aalaala ng banal na dulang, kasama natin ang Diyos. So anong attitude dapat meron tayo pagkasama natin ang Diyos? Kanina pa habang nung tayo nagsimulang magpuri, kasama na natin ang Diyos through the Holy Spirit. God is here as we observe, as we put in remembrance, ito pong pinapagawa ng Panginoon sa atin, na Lord's Supper, God is with us. At ang pag-aalaalang ito ay tungkol sa covenant, bagong tipan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito ay bago compared sa lumang tipan, pero ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. Ang pangako niya sa Israel na kanyang katipan noon ay ako ang magiging Diyos ninyo at kayo magiging akin. Okay? Ganun pa rin ang pangako ng Diyos sa atin sa bagong tipan. Siya ang magiging Diyos natin, tayo ang magiging para sa Kanya. I will be your God and you will be my people. Kaya ang pag-aalalang ito ay para sa lahat ng sa Kanya. Di ba? You will be my people. So, ang dapat lang makisalo sa gawain ito ay yung people of God. Sino yun? Yung mga nagsisi na sa kanyang mga kasalanan, yung mga tinalikuran ng kanilang kasalanan, at nagbalik loob sa Diyos at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, pinaghari si Jesus sa kanyang buhay bilang hari at tagapagligtas sa kanyang buhay. That's why, kung tinanggap mo na si Lord bilang Lord and Savior mo, si Jesus, then you are welcome to partake. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang yung Lord and Savior, pwede mong gawin na magsisi ka sa iyong mga kasalanan kahit ngayon. Tanggapin mo si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas. Pagariin mo siya sa kanyang buhay, sabihin mo sa kanya, Lord, mula ngayon din na ako yung masusunod, kayo na. Promise, Lord, tinatanggap kita bilang aking Lord and Savior, Jesus Christ. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Kung ginawa mo yon or gagawin mo yon, then you can join us in remembering the Lord's Supper. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, sa pag-aalalang ito ay pinapahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon, muling pagkabuhay niya hanggang sa dumating siya. Tandaan po natin as we partake of the bread and wine, symbolizing the body of Jesus Christ and the blood of Christ, no? Pinapahayag natin na si Jesus ay namatay para sa atin, para sa ating kapatawaran, para sa buhay na walang hanggan na pangako niya sa atin, at siya'y nabuhay na maguli para bigyan tayo ng pag-asa ng muling pagkabuhay, lalo't sa kanyang pagbabalik na kung saan i-consummate niya ang ating salvation. Sa verses 27 to 29 ng 1 Corinthians 11, ay pinapaalala sa atin ang dapat nating tugon sa Lord's Supper na ito. Ano yung dapat na tugon natin? Sa atin natin ng mga sarili, naging tapat ba tayo sa Diyos? Kasi ang tipan lang ito ay tungkol sa pangakuan. Nangako ang Diyos, sabi niya sa atin, I will be your God, you will be my people. Ano pangako natin sa Kanya? Sige po Lord, kayo lamang ang aming sasambahin, kayo lamang ang paglilingkuran po namin, hindi yung cellphone, hindi yung laro ang aming unahin, kayo lamang Lord, ang aming sasambahin, walang iba. At paglilingkuran sa aming buhay. At susundin, hindi yung friends namin, yung payo nila na mali, kayo lang ang susundin namin for the rest of our lives. Ngayon, sa atin yung sarili mo, ginagawa mo ba yun? Tinutupad mo ba yung pangako mo kay Lord? Tinutupad ba natin yung pangako natin kay Lord? Maraming times hindi, di ba? That's why kailangan nating magsisi, paulit-ulit, humingi ng tawad kay Lord, at maging sa mga times na ito, humingi tayo ng tawad para gawin tayong karapat-dapat or maging karapat-dapat tayo sa
observe ng Lord's Supper. Okay? So, yung mga deacons po natin will serve us. Inaanyahan po sa banal dulang na ito ng Panginoong Yesus ang lahat ng mga nananalig sa Kanya bilang ating Hari, tagapagligtas, bilang ating Messiah, our Savior, God and King. Sabay-sabay po natin kantahin. Tayo pong tumayo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon na binibigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat, kanyang pinagputol-putol ito at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos maghapon at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito bilang sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Heavenly Father, we once again thank you, Lord, with all our hearts, Lord, praising you, glorifying you, honoring you for your good the good thing that you have done in our lives, Panginoon. Salamat sapagkat pinadala mo ang iyong anak na si Jesus para po maging kapalit namin sa krus, na sa halip na kami ang dapat mamatay sa aming mga kasalanan, yung iyong anak na si Jesus ang namatay para sa amin. Siya ay hindi madali para sa kanya sinapit, ang kanyang katawan ay binayubay, ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus alang-alang na kami mapatawad at maligtas. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa amin ng kapatawaran at buhay na wala hanggan dahil sa iyong anak na si Jesus na nagligtas sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami na maintindihan ang tipanang ito, Panginoon, na nilikha mo sa amin, Panginoon, na kayo bilang isang tapat na Diyos, Panginoon, na hindi magbabago sa iyong pangako. You will remain to be our God, Lord, but we need to be faithful to you as your people. At kami nangangako sa iyong harapan dahil ang
tipan ay isang pangakuan. And we commit as a church, Lord, that we will only serve you alone, Father God. Worship you alone and obey you alone sa aming buhay. Walang ibang Diyos na kami kikilalanin kundi kayo lamang. Hindi kami kailangang umukit ng mga larawan para maunawaan kayo, kundi kayo na Diyos namin bilang isang buhay na Diyos, Diyos sa Espiritu, Panginoon, ay aming sinasamba sa aming buhay. Siya lang aming paglilingkuran habang kami nabubuhay. Tulungan mo kami na maging tapat sa inyo habang kami naghihintay sa muling pagbabalik mo, Panginoong Yesus. Matagpuan mo na kawa kami na tapat sa inyo at patuloy na ginagawa ang kalooban nyo sa aming buhay. Nawa, matagpuan mo kami na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Hindi sa salapi, kundi sa inyo, Panginoon. Bagamat kinakailangan namin magtrabaho para sa aming kinabukasan, sa aming buhay. But then, tinuturuan mo kami, Panginoon, na ikaw ang aming unahin. Nawa, matagpuan mo kami tapat sa bagay na ito, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga may kaarawan, sa may wedding anniversaries, Lord. We pray that you would continue to bless them. I-grant niyo po ang desires na kanilang puso ayon sa inyong will. Matuto sila na magpalalim na kanilang relationship sa inyo at sa mag-asawa na maging malalim din sa kanilang relationship sa bawat isa. Maging tapat sa bawat isa at maging ehemplo sa kanilang mga anak ng isang pagsasama na kinalulugdan mo, Panginoon. We pray for the sick and needy, Panginoon. Dalangin po namin patuloy ang inyong biyaya ng kagalingan, Panginoong Yesus. In Jesus' name, Panginoon, sa mga may sakit naming kapatid, Panginoon. Lord, we put our full trust in you alone. Although alam namin na nagbibigay ka ng wisdom din, Lord, sa mga doctors, sa mga scientists para gumawa ng mga medicines, Panginoon. But then, Lord, we put our total reliance and faith and trust in you alone, Father God. Iinumin namin ng gamot, pero nasa iyo ang aming pag-asa, Panginoon, bilang aming manggagamot, Lord God. At humihiling kami ng kagalingan in Jesus' name sa aming mga kapatid na palagi namin pinag-pray every Wednesday. Lord, you know them by name. And we ask for your healing grace to be upon them. May mga may kulang trabaho, may mga financial difficulties, Lord, we pray that you would continue to grant favor and blessings materially upon them, O God. Kaya naman turuan mo kami na maging faithful sa iyo. Unahin ka palagi at ang iyong kaharian nang sa gayon, idagdag mo sa amin ang lahat ng mga material needs po namin. Dalangin mo namin ang mga may negosyo, mga empleyado, Panginoon. Lord, we pray for promotions, for more clients, O God. Success, Panginoon, sa kanilang kabuhayan, Panginoon. Kaya naman, pagkaloob mo sila ng wisdom, ng kasipagan, ng diligence sa kanilang trabaho, ng karunungan, Panginoon, na i-apply nila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Makita sa kanila ng kanilang mga customers ang katapatan, kasipagan, kanilang mga boss, ang kanilang pagpupursigi na maging matapat na empleyado. Kaya mo sila ipopromote, Panginoon. We pray then, Lord, na sa pagharap namin, pag-alis namin sa church na ito as a congregation, babalik na naman kami sa kanya-kanya namin mga tahanan, sa mga paaralan, sa trabaho, sa iba't ibang lugar, at naandun ang tukso. Kakaharapin namin ang mga tukso sa buhay. Kakaharapin namin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya Lord, we pray for your filling of the Holy Spirit, Panginoon. Kailangan namin ng lakas mo. Kailangan namin ng tapang. Kailangan namin ng pagpipigil sa sarili, Panginoon. Puspusin niyo kami, Panginoon, ng inyong Holy Spirit upang kami ay tumatag, Panginoon, maging matapang, maging victorious sa aming Christian walk, sa aming journey as your people, Panginoon, sa darkened world na ito, Panginoon. Mapagtagumpayan namin ang tukso na aming kakaharapin, Panginoon, bukas, sa makalawa, sa buong linggong ito, Panginoon, magtagumpay kami, Panginoon, in Jesus' name. Sa lahat ng mga kakaharapin namin tukso, Panginoon, makikinig kami sa inyong gabay, sa inyong saway, nang sa gayon, Lord, mangyari ang plano niyo po sa amin. Guide us, O God, teach us your will, Panginoon. Mold us, change our hearts, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin ang puso namin, hindi namin kayang baguhin ang ugali namin.
tanging kapangyarihan mo, may kakayanan ito, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin ang anak namin, hindi namin kayang baguhin ang kapatiran namin, Panginoon. You alone can do this. So we pray that you would touch our hearts, O God. Change us, mold us, O God, according to the likeness of your Son, Jesus Christ. Lord, salamat po. Hayaan niyo po sa inyong lingkod ipataw ang inyong biyaya sa bawat isa, sa kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala, at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang kapurihan. The glory, the honor, and praise, kadakilaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon, at magpakilanman. Lord, God, people say, God bless you.